Hebrews 12:1-2. JMNT, consequently, and for this very reason then, we also, continuously having such a big cloud of witnesses, spectators, folks bearing testimony, people with evidence, environing us, lying around for us, and they themselves surrounding and encompassing us, after at once putting off from ourselves all bulk and encumbrance, every weight, all that is prominent, or getting rid of every arrow point within us, and the easily environing, skillfully surrounding, well-placed encircling, failure, sin, error, mistake, shooting off target, missing of the point, we can and should, through persistent remaining under, or relentless patient endurance and giving of support, keep on running the race course continuously lying before us, or lying in the forefront within us, or lying ahead among us, turning our eyes away from other things and fixing them, or looking away, into Jesus, the inaugurator, first leader, prime author, and perfecter, finisher, the bringer to maturity and fruition, he who purposes and accomplishes the destiny of the faith, trust, confidence, and loyal allegiance, who instead of and in place of the joy, or in the position on the opposite side from the happiness, continuously lying before him, or lying in the forefront within him, lying ahead for him, remained under a cross, despising shame, or thinking nothing of the disgrace, and has sat down and now continues seated, remaining in the right hand of, or in union with the place of receiving at the place of power and honor, which is God's throne. The Christian life is a race. The writer of Hebrews said if we are going to run the Christian life with no distractions and not get off track, we must keep our eyes carefully focused on Jesus. The race we are running is the race of faith that began the moment we asked Jesus into our lives, whom the author of Hebrews calls both the pioneer and perfecter of our faith. So the race we are running has a starting line, where Jesus is present, coaching us for the race ahead, firing the starting gun, as the pioneer of our faith, and a finish line, where Jesus is waiting for us, cheering us on as the perfecter of our faith. And on top of all that, there is a prize that will help us be serious in running our race in order to finish it well. In today's message, Brother June Macapobre talked about the need of Christians to have a single focus. The most important principle that support the doctrine of mystical union is the word focus. The meaning of the word focus. The meaning of focus, according to Topical Encyclopedia. Jesus as our model. Where does the world are focusing in? And how important is your focus? The writer of Hebrews in 12:1 tells us that, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, the great cloud of witnesses mentioned here are actually those first introduced to us in chapter 11 of Hebrews. The ones who have run the race before us, living lives of faith and dependence on God, until they cross the promised finish line. Runners like Moses, Joseph, and David, Sarah, Rahab, Esther, and Mary. Those who triumphed in reaching their goal through their focused faith and trust in God. Not one of these heroes was perfect. All had their flaws and weaknesses. Read their stories in the Bible, because all were just like you and me. Why were they mentioned in Scripture? Because they all put their trust in God and watched Him do amazing things. In God's eyes, they're all champions. Ito natun-an ang mystical union sobra na 1 year. Kag sa akon balatyagon, it is an impression na din ining pagtuon sa pinakaimportante nga doctrine sa mystical union. Gusto naton nga hindi mangin baliwala nga pareha sa iban nga mga topic nga aton gitun-an kag dayon nagresulta it is just blowing in the wind. Gusto naton nga sa sini nga topic may kahilwayan gid nga maglambot.
Dayon ato nakita nga the most important principle that support the doctrine of mystical union is the word focus. Ang mystical union, hindi ni mangin matahom, hindi ni mapuslan, tungod kay imo makita iya, nagdala ni sing duha ka elemento, attachment and detachment. Sa dila nga you form an attachment to the personality of the Son of God, natapik ka sa iya. Kag si pagtapik nimo sa iya, imo makita, kumbinsido ka nga sa imo pagtapik na uyunan mo siya. Palagpakan na to ng Ginoo sa gimahal mo siya, gipalangga mo siya. Subo nga Ginoo sa imo kabuhi. Pero tandaan mo ni nga kung magpalangga ka sa Ginoo, magmahal ka sa Ginoo, imo makita may mga giyamar sa imo nga diin to detach sa sini nga mga butang nga diin ini makapasubo sa iya balatyagon. Everybody say na. Kagdayon, kung imo tan-awon, ang gitawag iyang sa sini nga gitawag iya tulunan, aton ginlantaw ang meaning sa the word focus. Ang word nga focus, to concentrate and direct the attention. Entonces, kung imo lang taon, nga din imo makita iya, maghambal gani ka attention, imo makita concentration, isa lang ang ara sa imo paminsaron sa object diin nimo napasad ang gitawag imo gipamalandungan kag imo gisentro. Entonces, sa mystical union, imo makita iya, hindi ang iban nga butang ang imo ginfocus. Kagdayon ako nakita sa nagakatabo karon sa Christianity nga imo makita ang gitawag iya nga nagkalahulog nga mga alagad sa Ginoo. Kagdayon hayag na sa inyo, hindi na nalawglahog ang mga tao, mga nagpastor na sa mga bigat churches. Pero nga ang nasubong sila tungod kay imo makita iya sa dira nga diin nag-alagad sila sa Dios, sa gipanalanginan sila sa Dios, nalipat sila nga kung maghambal gani ka nga ang imo focus amo si Kristo Jesus, there is always an element of adjustment. Palpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, tungod kay way nila na-adjust ang ila focus, nagbalhin sa mga butang nga din ila gin-enjoy nga paaman sa ginhatag sa Dios. Everybody say amen. Siguro, mga material nga mga butang, siguro posisyon sa ministry, siguro kadalagan sa ministry. Imo makita iya, amoning nakapabalda sa ila. Kagdayon, kung imo lang taon, ang record sa God's General, imo makita iya, the 3 volumes, the 6 volume of God's General, nga naapas ning mga moderno nga mga mega churches pastor, imo makita nagpamatuod nga diin na out of focus sila. Tungod kay ang focus, anuman kagitog ka madinalagon ka, anuman kagitawag ka, anuman kagitog kadako ang imo ministry, hindi ni interesado ang Dios. Kung ini nga ministry nagbalhin sa imo focus halin sa central object nga amo si Kristo Jesus. Palakpakan nato na Ginoo. Kagdayon ko natanawon, ini central point, prioritization. Dayon, the part where disease is centered. Ang example dere. Itong hambal bala na kon sa inyo. Sa nga nag-bleeding ko.
Nagato ko sa espesyalista nga doktor diri sa Escalante, si Doktor Hinolat. Dayon sa nag-istorya kami, tungod kay alam siya nga doktor. Siling siya, maghambal gani ka nga bleeding, hindi lang isa ka causes nga mag-bleeding ka. Damo nga mga causes. Kung ikaw magmasakit sa peptic ulcer, ma-bleeding ka. Kung ikaw gitawag may hemorrhoids, ma-bleeding ka. Damo pa nga mga causes sa bleeding. Pero ang aton sinisintruhon, diin gid ano ging bangdan sa imo bleeding. Ti waay na ni sa akon. Tungod kay way ko rin instrumento sa pagdetek. Marekomendar ko sa imo dal-aning sulat nakon sa kay gitong doktor istasyon sa gitawag nga Riverside kag dayon check upon ka dito kag agud mapinpoint ano gid ang gibangdan sa bleeding. Tungod kay siling pa niya damo ang gitawag nga pareha ni nga ang imo balay ginbuyong ka. Ti damo nga mga tawo nga nagbuyong sa imo. Pero aton ipinpoint sin-o gid ang nagkuha sa imo kwarta. Ti siyado katahong. Amo na nga ako nagapati nga sana nagitog na pinpoint ang cause and effect amo to nga gitawag nga nabatyagan nagon ang kahilwayan. Kagdayon kung imo tan-aw dungag pa the center of interest or activity. Kung ang imo gipukusan sentro na sa imo interesan ang imo activity magsulod. Hindi bala sa karon nga adlaw ang sentro sa activity ang gitawag ang pinakapinali amo gid ang pista. Kagdayon tungod kay damo ang interesado may activity nga natuga. Everybody say amen. Ang focus siya kung ang imo sentro si Kristo Jesus, ang imo activity maglibot dira kay Kristo Jesus. Everybody say amen. Everybody say amen. Muna nga may duhat ka mata, pero may isa lang ta ka focus. Kung ang imo duha ka mata, lain-lain ang focus, ano gani ang termino sina? Libat ka. May lang kung may kwarta ka, kay manok-manukon ka lang. Pero kung way ka kwarta, pigado ka, libat ka gid. Entonces, may duha ka direction ang imo focus kung may diferensya ka sa imo mata. Kag sa sining gitawag nga kapanahunan, bisan pa sa sining nga pista, hindi tanan ang ara dira mga unbelievers, hindi. May mga believers dira nga diin sa sini nga mga simana may pagkalibat lang tong kay giduha ang direksyon sa focus. Dayon, padayon ta. The state of quality of having or producing clear visual vision. Muna nga there must be an adjustment. Sa dira nga din nagpatakod ko antipara mo makita iya siling pas sa doktora gitakdan kasing gitawag iya nga daw gitawag daw antipara man kag dayon ginailis-ilisan ang lens nga ibutang agod nga maklaro gini mo. And that is the word focus is all about. Dayon padayon ta. Siling pa sa gitawag iya nga careful attention that is given to something such as a task or ability to give your full attention to something. Dayon ang encyclopedia. Amo na refers to ang focus, the topical encyclopedia refers to the act of directing one's attention and efforts towards God. Efforts towards God. Kung si Jesus, ang mo imo focus, ang imo pagpangabudlay para sa iya. Natawa ang syudad, tukang ila focus si Santo Niño, ang ila pagpangabudlay para kay Santo Niño. Everybody say amen.
Everybody say amen. Kagdayon, ang pagpangabutlay nila, imo makita nimo ang hindi lahog-lahog nga preparasyon. Kagdayon, imo makita iya nga his teaching and his purposes, it involves prioritizing spiritual matters over worldly distraction and maintaining a steadfast commitment to the living according to the God's will. That is focus is all about. Kagdayon, kung imo tan-awon diri, isa sa mga pamaagi ni Satanas, tumugid ang pagguba sa imo focus. Everybody say amen. Yes. The important goal of Satan is to simply break the focus of God's people. Everybody say amen. When you form an attachment to the personality of the Son of God, imo makita iya, gusto niya gubon ang imo focus. Imo makita the focus of God's people from off of their assignment. The word focus is anything that consume your time, energy, finances, and attention. Everybody said. Kung may focus ka, imo makita ang konsumo, ginakonsumo mo ang imo panahon, gikonsumo mo ang imo energy, gikonsumo mo ang imo finances kag attention, good nga ang focus mo mangin mapuslanon sa imo kabuhi. Pagpakan na to na Ginoo. Nga di ka gitawag ya ka pangabudlay sa Ginoo. Nga hindi mausar nimo ang imo gitawag resources. The problem, isa lang. May gipukusan ka nga ibang side sa Ginoo. Sa dayon kung imo tan-awon diri, makita naton diri nga kung magbalik kita sa teksto, makita nato diri ang gitawag iya nga butang nga bagay pukusan. Bagay nga tumo ang targeton. Kagdayon kung imo tan-awon, siling kini Apostol Paul, sa dira nga mag-focus ka, intindihon mo si Kristo Jesus. Everybody say amen. Mabalik ta sa aton gitawag sa John Mitchell New Testament Translation. Ano ang makita nimo diri palihog? Makita nimo diri si Christ, imo makita nimo ang word nga we focus our attention to Jesus Christ because He is our model. Ang Christianity bisan ano na kagitawag kabantog nga gitawag alagad sa Ginoo, hindi na siya mangin model. Kagdamo na sa record nga din ako nakita, mga sobra hapit na ni 20 ka mga tao nga nag-angkon nga sila si Kristo Jesus. Nag-angkon sa posisyon ni Kristo Jesus kag nagkalabalda ni sila tanan kag dayon ang katapusan nga nabalda Pilipino. Hindi nimo mabuslan si Kristo Jesus. Bisan ano pang argumento mo? Kaya bisan ano nga abilidad mo, bisan ano nga eloquence mo, hindi ka kabulos sa model kag sulundan nga amo si Kristo Jesus. Amo na nga ang communion niya, ang iya dugo, nga nagsimbolo sa gitawag wine, ang iya unod nga nagsimbolo sa bread, hindi na nimo makuha, sa iban pa nga mga tao, bisan ano siya kabanto. Kagdayon ini nga model naton nga diin dira ang aton focus, siya ang first leader. Muna ka ang worship leader, kung mag-upod ning first leader, magmadinalagon gid. Papakan na to na Ginoo. In every pursuit of godliness, kung mag-upod ni nga leader, magmadinalagon gid. Muna nga siling pa sa book of Job, you begin with little, but you will ended with much. Sugod ka gamay, pero padakon ka, tungkay ang nag-upod sa imo, amoning pinakadako nga leader, nga isa sa
co-creator sa universe nga amo si Kristo Jesus. Dayon, prime author. Magamal gani ka prime author, first in quality. Kung na nga when you form an attachment to the personality of the Son of God, hindi ka mahadlok, you will arrive at the point of perfection. Perfekon ka niya. Kung di ka niya ma-perfect, sa gitawag buhi ka pa, perfekon ka niya kung ara ka na sa tugumatayon agod nga may higayon siya nga magapamati ka sa iya. Kapag na to na Ginoo. Isa sa membro, I would like to, hindi ni kay ilustrasyon, true to life story ni. Isa sa membro sa akon, gamay pa ko, membro na to sa Mianog, sa kay father pa nga, sa iya pa pastoral nga siya nagyuti. Nabuslan sa akon brother, tigulang na membro gihapon. Pero nabudlayan ang Ginoo sa pagperpek siya subo nga Kristohan. Tungod kay sa panahon nga din imo makita, tungod kay pirti nang nahibal-an niya sa pulong sa Dios, imo makita iya gin-promote siya sa kon amay nga din mangin Bible mangin Sunday school teacher. Maayo gid magitawag ko. Maayo gid gitawag iya mag-explicar sa Sunday school lesson. Gada lagi to Biblia man Domingo. Pero ang problema amo ni pagpuli halin sa simbahan tungkay may bulangan man, imo makita ang Biblia diri kagalantaw dito sa tare. Ang akon amay nabudlayan hantod sa akon brother. Kay mo makita ya tunggid siya sa pagsimba pero tutom pud siya sa sa gitog panugal. Pero tugod kay imo makita iya nagtapik siya by good or by crook iperpekit siya sa Ginoo. Sa panahon ni brother ako nagmasakit siya. Lahug-lahugan mo nga masakit, isa ka tuig sa banig. May purpose nga masakit, isa ka tuig sa banig. Kagdayon, sa pirmirong 3 ka bulan, may gapamalo pangahinigtan sa iya ugsaran. Sa ika-4 ka bulan, gapadala patubong. Gapadala patubong. Pero sadra na sa ika-6 ka bulan, 8 ka bulan, ginbisitahan ni brother nakon kag naami si brother nakon. Hukak na ang likod. Kaya kung magsige gali kahigda gaka, hukak ang imo likod. Pero ang Biblia, ara na sa kilid. Waay na iban nga giatindir. Basa sa pulong sa Diyos. Kag sa ika-10 ka bulan, ika-11 hangtod sa dayon siya kapatay. Sa si brother na kung magkanto, pastor ha, atong obispo na to sa una, imo makita, hindi na siya ang gawali. Atong sa banig na ang gawali sa iya. Kag nakita niya ang kagitawag niya ka-winted nga mga paghambal nga diin na eksperyensyahan niya tuki ilaw gabi nagabasa sa pulong sa Diyos. To make the long story short, patay siya. Pero si brother Nakor, nagkasiguro nga din, nag-upod gid siya sa Ginoo to kaya igibalon pulong sa Diyos. Entonces, kung magtapi ka lang sa sining isa nga first leader, prime author, perfecter, nakadto ka gid sa word nga finisher. May amigo ko nga nagsagod sing baboy. Starter. No pa nang ikaduha. Grower. Pero sa hapit na niya gibaligya, kung ano man nga pins, ay sa finisher. Na, nagpaintindi nga, kung magtapi ka kay Kristo Jesus, hindi lang kay starter lang ang imo eksperyensyahan kung sa pins. Hindi lang kay gito grower, maka-eksperyensya ka nga, hindi ka maghalindis kalibutan kung hindi ka tapuson sa Ginoo. Kay ang iya gisugdan, iya na tapuson. Everybody say amen.
Kagdayon, bringer to maturity and fruition. Hindi ka kapamunga. Kung na siling paligid ni Jesus, without me, you can do nothing. Ang nag-angot sa akon nga sanga, mamunga gid. Palapakan na to na Ginoo. Pag nag-angot sa akon nga sanga, ma-matured gid. Nagpaintindi, yung issue dire, nga diin, ang aton model, nga aton gipukusan, may mahimo siya sa aton. Palapakan na to na Ginoo. Pero, hindi siya kahimo kung hindi naton hatagan siya sing kahigayunan kag atensyon agon makahulag siya sa aton kabuhi. Everybody say amen. Tungod kay ang issue diri imo makita no hindi ka kapukos kung hindi importante sa imo si Jesus. Everybody say amen. Hindi matahom ang pagsimba kundi importante sa imo si Jesus. Everybody say amen. Kung may another ka pa nga gipinsar nga mas importante pa, you will not enjoy worshiping Jesus. Palakpakan na to na Ginoo. Nga, kung sa sini nga pagtelefon, no partida ang imo una-una, masin, alas 8 na, alas 9, buwa na ta. Diin ka karon sa buwa. Everybody say amen. Nagpaintindi, nga imo makita siling pa sa isa ka gitawag yang ang gitawag yang mystical union is a useless doctrine if we out of focus. Bisan ano tudlo ta sa mystical union. Ang aton gigamit nga mga systematic theology na sa 4-5 nimo. Pero why pulos ni useless ni kon hindi ka wala ka sing focus. Seeking entertainment. Sorry na. Seeking entertainment instead of philosophizing and communing with Christ. That is the problem of the word focus. Kung ang imo gipangita, entertainment, kaga ko nakita sa sining modern Christianity, siling pa sa deeper life nga utot, nasubo siya. Kay may mga tao keep on transferring from one church to another, looking for entertainment. Palakpakan na to na Ginoo. Nagapangita sing maayo nga mga manugkanta, nagapangita sing maayo nga mga manugtukar, nagapangita sing maayo nga mga gitawag nga mga pagwali nga diin imo makita naga-enhance sa iya kaluyahon kag indi nagadula sa iya kaluyahon. Kag dayon recreation instead of praying and reading our Bibles. Ulan na. Ano na kita na kon. Nga din, imbis magsimba, adto sa sumba. Everybody say amen. Na kon, sa mga piko dira, ako nakita, mga tigulan na. Panahon na utani nga iusar nila ang ilang nabilin nga panahon para sa Diyos. Pero mga siksi katama nga imo makita iya makasiling ka nga lisod ni. Tani ini sila makalambot na hindi na lipayo nila ang ila kaugalingon kundi lipayo na nila ang Dios to kay hapit na sila maghalin sa kalibutan. Pagpagano ta Ginoo. Dayon, listening to music and other sound that do not build up our spirit. Everybody say amen. Muning akong dito sa sur sa marathon, ako singanan ang gitawag yang kwan, mga song leader. Nga kung kay isa, hindi ka kabatyag tandog sa nagkanta. Tungod kay kontras ang ginakanta da sa simbahan kung dito sa ilabalay. Way na build up ang spirit. Way pwersa
kagakom nga nagadala sa iya kalantahon. Tungod kay diri sa gitawag sa simbahan ang gikanta, mga gitawag mga worship song, pero didto ang gikanta, mga kanta nga gikumot-kumot sa dakong kamot. Pagdayon, nor focus our mind upon the truth of God. And that is the problem. Amo na nga, tandaan tani, may isa ka Latin word nga nakapatandog sa ako. According sa mga church fathers. Siling pa sa sining nga Latin word, aut Deus, aut malos homo. Ano ang translation sini? Neither is God or he is a bad man. Sa dira kuno nga ang imo relasyon kay Kristo Jesus. Para sa imo ang desisyon kung imo trataron si Jesus as a divine person, as Diyos, as Hari, as Ginoo. Kung hindi di mo kuno ni siling pa sa sining nga gitog Latin words, kung hindi di mo siya matratar subong nga Diyos, Ginoo, Hari, parihos lang nga ginatratar mo siya as malaot nga tao. Entonces, why middle portion? Ang buot ipahangop sa sini nga mga church fathers, pining out Deus, out malus homo, neither Christ is God or he is a bad man. Why kuno middle portion? Why kuno neutral ground sa pag-alagad? Eksakto kay siling pa ni Billy Graham, the happiest place in hell is being reserved for those who are neutral in the great issue of life. Pinakainit kuno nga lugar sa impierno, gitagana na sa mga tao nga din imo makita ara sa tunga-tunga kagway na kadesisyon samtang nagakabuhi pa siya sa sining nga kalibutan. Pero kita lain. Sa Cebuano nga translation nagsiling, tungod kay gilibutan kita sa mabagang panganod sa mga saksi, isikway ta ang sala nga nagaipit sa aton, nagahugakom sa aton. Gusto magkontrol sa aton. Kag dalaganon ta ang lumba nga aton giapilan nga magatutok kag magapokus kay Hesus nga amo ang mag-ugmad kag maghingpit sa aton pagtuo nga tungod sa kalipay nga gibutang siya atubangan mianto sa krus. Nagpaintindi nga si Kristo nakaanto sa krus. Nga si Kristo nakaagwanta sa krus. Nga si Jesus nakaagwanta sa mabudlay nga sakripisyo sa cross tungod kay imo makita ang iya focus hindi lang kay sa cross kundi ang iya focus after sa cross. May kalipay nga ginaman ang Dios after sa iya pagsakripisyo. Ano ni nga kalipay? May tatlo kakadalag-an nga bagay gid malipay ang Ginoo. Una, na pirdi ang yawa. Napirdi ang yawa. Nga napirdi ang yawa. Tungod kay imo makita iya ang nagkaridiri nga anak sa Dios. Isa lang ang gipangita sa yawa. Nga makasala lang sa isa ka pulong. Makahimo lang sing bisang gitaw gamay nga sala. Tungod kay ang paghimo sa gamay nga sala amo ni ang gitawag pundasyon nga hindi siya mangin manluluwas tungod kay waay makasasala nga makaluwas sa isa ka makasasala. Everybody say amen.
Number one, there is no such things as self-redemption. Hindi ta kaluwas aton kaugalingon. Tagdayon, ang mga tao nga gusto magluwas aton nga makasasala, hindi man makaluwas sa aton. Tugay ang hambal sa Biblia, ang nagpakasala ulipon sa sala. Muna nga halin sa pagbata, gapinsar na ang panulay sa patay sa sining nga gitog manunubos. Kagdayon kung lang taon nimo sa ministry sa 3 ka tuig kag tunga nga di nagpakita na siya halin sa gitog preparasyon nga mga 30 anyos, imo makita iya ang handom sa panulay nga di makasala gid siya. Pero wala gid sing gitawag iya nabatian, wala gid sing record nga nakasala siya. Tubangan sa mga gitawag mga pare, tubangan sa mga Sadducees kag sa mga Pharisees, bisan pa sa mga expert sa kasuguan, ining Ginoo nagsiling, sino sa inyo ang makapamatuod nga ako nakasala? And all of the multitudes and listener to that declaration, naghipos kay hindi sila kapinpuin nga may sala. Muna kung masiling ka nga nalansang gid sa cross, tungod kay imo makita iya ang handom sa panulay. Ang handom sa panulay kung magsaka na siya sa cross, isa lang kapulong sa pagkasala, he would be disqualified nga manluluwa sa atong tanan. Pero ang 7 kapulong nga ginhambal sa cross, uncontaminated sa sala. Everybody say, kag amo ni ang gibasulan sa panulay. Kag ang Pauline Epistle nagsiling, kung nahibal-an lang sa nagagahom sa sini nga kalibutan, refer to Satan, refer to demonic nga gitawag ng mga aliados, kung nahibal-an lang, hindi nila pag-ilansang ang Ginoo sa himay. Entonces, ang kamatayon sa Ginoo, pamuning pagpirdi sa kay Satanas. Everybody say, ang kamatayon sa Ginoo, hindi lang pagpirdi kay Satanas. Ang Hebrews nagsiling, imo makita, hindi lang gidaog niya si Satanas, kundi iya gipirdi ang kamatayon nga diin gikahadlukan sa mga tao sa sini nga kalibutan since from the beginning of time. Hadlok ta sa kamatay. Uy, isa nga di madlok sa kamatay. Uy, isa. Muna nga may hospital, may mga siruhano, may mga manugbutbot, may mga manugluy-aluy-a, tungod kay ebidensya na nga may kahadlok ta sa kamatayon. Palakpakan nato na Ginoo siya. Pero ang hambal sa Biblia, nagkari siya kung hilwayon ta sa kahadlok sa kamatayon. Nga, may isa na nga imo gitapikan nga nakaagi na ni patay. Nakaagi na ni lubong. Kag nabanhaw, kag den buhi hantod sa wala sing katapos. Amo na kasiling pa ni Apostol Paul, kung si Kristo Jesus wala banhawa, way pulos ang aton pag-alagad. Useless ang aton pag-alagad. The very foundation of the gospel, amo ang word nga resurrection. Tungod kay ang early believers, pwede nimo sila, you can able to imprison them. You can able to confiscate their properties. But you cannot make them deny nga ang ila master, ang ila Ginoo, gilubong, nabanhaw, kag nagkaya, kag karon buhi sa wala sing katapos. Everybody say, amo na nga sa inom ka sa cook, kinahanglan kagid may relasyon kay Kristus. Sa traditional nga religion, you need not to have relationship with Christ. Pwede ka makaupod. Kaya pareha ka lang gakaon sinad. Kaya pareha ka lang gainom sa imo makita gainom kagakaon sa tinapay kagainom soft drinks. Pero in the pursuit of serving God, you must be aware. Nasa magauyat ka sa
siguro nga nakabatyag kasing paghinulso. Everybody say na. Everybody say na. Siguruha nga sa magauyat ka sa kupa, siguruha nga may pagtuo ka sa sining isa nga gilubong napatay kag nabanaw. Kung mag-uyat ka sa kupa, siguruha lang gid nga din ara sa imo ang balatyagon sa girepresentaran sa emblem sa bino kag sa tinapay nga amo ang pagkamapainom sa siguruhan gid nga din ang imo ginuyatan nga tinapay kag kupa nagpaintindi ni nga hindi physical nourishment ang but ipahangop sini. Kay hindi ni makabusog. Hindi ni makapaumpaw sa imo uhaw. Kay aral ni sa kupa. Pero ini nagsimbolo sa spiritual nga nourishment na sa sulod mo may kalag ka, may substance ka sa sulod nga ini sa panahon nga mapatay ka, hindi na siya mapatay. Mag-exist na siya. Kag nalipay ko sa pagkabasa na kon sa isa ka testimony sa isa ka gitawag imam, Muslim imam nga sa dira nga din nagwa sa siya lawas, nakita niya nga ginakupay sa mga doktor ang iya lawa. Kagdayon, nag-transfer siya from astral nga gitawag astral nga dimension. Nagwa ang iya kalag kag nakita niya kagdayon gipalambot siya sa isa ka lugar kag gisugiran siya nga diin wala sing ala diri sa langit. Ang ari sa langit, si Christ. Everybody say. Kag sa nakabalik siya, hangtod karong gasinggitan siya, nga aton ginasimba, wala na sa langit. Ang adto sa langit, amogit si Kristo Jesus. Na-bless ko sa isa ka gitawag yan ako. Isa ka author, deeper life nga author. Kung pamangkuton nimo, basahon nimo ang Quran. Kag mo maghatag ka sumari. Ito kay may duha ko ka kopya sa Quran. Isa sila gihatag ni Brad Boy. Makita nimo nga ang ultimate nga declaration ni Muhammad diri lang gid, I am a messenger of God. Mensahero lagi ko sa Dios. Entonces, why siya nagdala sa infinite, credit, being God. Kung pamangkuton mo si Moises siya nga nagisugo sa Ginoo sa gitawag kiya pag sa moral nga kasuguan, seremonial nga kasuguan, law of health kag din civil nga kasuguan sa Israel, Moses never claimed to be a divine. Waay gitawag iya, waay gid si Moses isa ka word nga amuto siya kabalaan pero why gid siya nag-claim nga diin imo makita ara sa iya ang divinity. Kung si Buddha imo pamangkuton sa Vedic nga scriptures even sa Hindu, isa lang gid mahambal ni Buddha, I found the way. Nakakita ko sing dalan to share to other people. Kutob lagi diri. Why infinite credit? Does not claim to be divine. Pero ang Ginoo nga aton gitapikan, siya do katahom. Nagsiling siya, I am the way. Hindi siya nga, amo ni ang way. Amo na nagsiling siya, ari nagatindog sa inyo tunga, greater than Solomon. Labaw ni sa kay Solomon. To kay si Solomon niya, nagtudlo lang sa dalan. Hindi siya ang dalan. Si Solomon nagtudlo lang sa kamatuoran. Si Solomon nagtudlo lang what is life.
Kag tungod kay nagtudlo lang siya, imo makita depiktuso tungod kay nagtudlo sa dalan pero makita nimo ang iya kaagi waay sa naglakat nga tim-os nga nga gitog matinumanon sa dalan. Katapusan way sa nakapahamuot sa Dios. Pero si Kristo Jesus, pagsiling niya, I am the way, the truth, and the life. Repeat after me. Ang iya paghambal nga ako ang dalan kamaturan kagabuhi. That is the unique treasure of Christianity. Palakpakan na ito na gina. I would like to repeat, the unique treasure of Christianity. Ang treasure sa Christianity, hindi kay kwarta. Ang treasure sa Christianity, hindi kay idea. Ang treasure sa Christianity, hindi philosophy. Ang treasure sa Christianity is the personality of the Son of God, nga mo si Kristo Jesus. Gani ang tagsa-tagsa dapat mag-usisa anay sa iya kaugalingon kag ugaling magkaon sa tinapay kag mag-inom sa kopa. According to Socrates, the life unexamined is not worth living. Ang kabuhi nga way nimo ginausisa, way pulos na nga kabuhi. Useless na, worthless na nga kabuhi. Tungod kay ang kabuhi nga nagmadinalakon, ginausisa yan na pirmi. Everybody say amen. Ang panimalay nga madinalakon, ginausisa na na pirmi, kag sila nagaistoryahanay pirmi, ano ang mga lapses nila. Kag siling pa ni Calvin dire, imo makita kung way na itong giusisa. For this reason, he denounced any questionable behavior. Everybody say amen. Questionable behavior. Behavior nga way kapag hinulso. Behavior nga din wala gapaubos. Behavior nga din wala nagapaidalog sa governance control sa Dios. Dayon siling panyadri, questionable behavior, taking part in it as it would surely be arrogant and disrespectful to Jesus Christ. It crossed the border of blasphemy. He believed that those who took part in the communion, dayon pagbasa, and refused to cleanse themselves by repentance. Amo na nga sa magauyat ka, kinahanglan mahibalo ka sa word nga repentance. Anong word nga repentance? Kumbinsido ka nga si Kristo ang tama, ikaw ang mali. Pagpakan na ito na Ginoo. Like kung ikaw ang tama, di mo makita, gihimo ni mo si Kristo nga mali. Amo na nga sa gitawag ya. Ano gani ang sa Latin word? Neither you treat Christ as divine as God, for he treated him as a body. Ngayon, would encounter. Just imagine bala, huwag kalog-lahok ang Biblia sini. Anong hambal niya diri? Siling pa niya, gani ang tagsa-tagsa dapat mag-usisa anay si ako galingon kag ugaling magkaon sa tinapay kag mag-inom sa kuba. Kay kun wala niya ginakilala ang kahulugan sang lawas sang Ginoo sa iya pagkaon sa tinapay kapag inom sa kuba, nagadala siya sang paghukom si ako galingon sa iya pagkaon kag pag-inom. Mo ina nga damo sa inyo ang masakiton, maluya ang iban nagkalamatay. Pero ari ang hambal ni Apostol. Pero siling pa niya, kung ginausisa anay nato ng aton kaugalingon, hindi kita paghukman sa Dios, pero ginahukman. Pero ginahukman ka ginasilutan kita sa agud, hindi kita mukondenar upod sa kalibutan. Anong hambal dre? Padayon. In kwan. Anong hambal dre? He felt invigorating power of the Holy Spirit that was present in the cleansing blood of Christ. Palpakan na ito ng Ginoo. Balik sa doctrine of consubstantiation. Kasi uyat ni mo karon. Tandaan mo ni lawas na ni, simbolo na ni sa lawas.
Hindi ni amo ang lawas because we deny and we reject the doctrine of transubstantiation. Pero ini nga simbolo sa lawas with the presence of the Holy Spirit. Pagpakan na ito na Ginoo. Kag ini nga lawas, kag ining pag-ambit mo, dako ni sing mahimo sa imo. Kung ang imo kasing-kasing isakto lang.